Hello, Kathden fans! Huli at booking na naman ng Kathden dito mga kasomers. Kasi tingnan nyo, huling-huli talaga sila mga kasombreros kasi nga parehong damit, no? Parehong style mga kasomers, parehong gray dun sa birthday ni Ma'am Bukyap nga mga kasombreros. So, ang sabi dito, parang kahit hindi magkasama pero nag-uusap pa rin ang sa susuotin. Flying Prince. So, natutuwa na ako dito kay Mark Prin, no? Si Laysam pangalan naka dun sa may TikTok. So Mark Prince sa TikTok kasi ano rin siya, na magaling rin siya mag-imbestiga sa Kathden. Nagulat nga ako bakit siya gray, no, yung post ni Sir Alden mga kasombreros dun sa ano niya kahapon, no, Italy mga kasombreros dun sa kanyang picture. Tapos nagulat talaga ako rin nung pinost ito kagabi, no, sa TikTok mga kasombreros. So si Ma'am Bukyap dito ay parang parang paunang kanta nila ng birthday mga kasombreros. So tinuturo dito si Ma'am Catherine. So parang paunang kanta nila kay Ma'am Bukyap na kung saan ay parang meron siyang kandila. Tapos parang hindi ko alam kung cupcakes ba or parang pira-pirasong mga tinapay na chocolate, parang ganun mga kasombreros. Ang cute, tingnan ninyo, yung gray nila na mga kasombreros. Yung kay Ma'am Catherine ay lang, may may parang print lang siya mga kasombreros. Tapos yung kay Sir Alden naman ay plain, no? Pero as in sweater. Natutuwa ako dun sa mga comment section. Sabi ng mga nag-comment, malamig daw kasi. Nagulat ako na bakit ganito yung suot ni Sir Alden kahapon. Sabi ko parang malamig ba sa Italy, something like that. Kasi hindi naman winter siguro, pero trip lang ng Kathden. Hayaan na natin na trip ng Kathden ang gray na suot mga kasombreros. Tapos sa comment section ay may nagtanong dito na sino po nag-birthday. So si Bukyap po isa sa glam team niya Kat. So ito yung mga nag-comment. So malamig sabi ni Ashley, isang Kathden admin din, sabi sa comment, sabi niya malamig ang panahon, Lays. Sabi ni Mark Prinor ni Laysam, kaya nga lihim itong dalawang to talaga. Tapos nakatutuwa ako dito sa may caption ni Sir Mark Prince, sabi niya ay na naman kayo sabi nga. Parang binibigyan niya ng insinuation or ng parang meaning, no. Syempre tayo as Kathden fans ay alam talaga natin yung galawan ng dalawang ito mga kasombreros, no. May secret but not private mga kasombreros. May privacy pero walang secrecy kasi alam na naman natin mga kasombreros, no, na ganito ang nangyayari sa Kathden. So kasi iniisip ko talaga na hindi talaga malabong magka-developan ng isang mag-partner, no, na lalo na kapag nagkasama sa isang movie, no, sila Ma'am Kim Chu, tawag dito si Sir Jericho Rosales at saka si Ma'am Janine Gutierrez and so on. So talagang pa nagkakasama sa project, no, kapag parehong single ay talagang nagkaka-developan mga kasombreros. So ganun ang nangyari sa kay Tisoy at saka kay attorney mga kasombreros. So na-miss ko yung kulitan ng dalawang to, yung pag inaasar ni ni Ma'am Catherine si Tisoy kahit na nasa public sila mga kasombreros, kahit nasa interview. Bigla na lang minsan sumisingit si attorney, tapos tawanan na lang lahat mga kasombreros. Sobrang kulit ng kanilang tandem. And then ito, si yung Cream Silk, no, nag-upload kanina sa TikTok. So ito yung parang bloopers ni Ma'am Catherine mga kasombreros doon sa Cream Silk event nga nila doon sa sa may BeautyCon mga kasombreros. So tapos marami siyang take two din mga kasombreros. So parang tinuturuan siya ng tao or ng staff doon kung anong gagawin mga kasombreros. So sobrang kulit ni attorney talaga mga kasombreros. So okay na ba yan? Puro tawa, bungis-ngis talaga ito si attorney mga kasombreros. So mas lalo siyang minamahal na mga kasi genuine siya. Parang she doesn't need to filter her actions mga kasombreros, no. Kasi dati parang limited talaga nung kay Sir Daniel Padilla. So kailangan formal talaga mga kasombreros. Pero ngayon talagang naipapakita niya na yung kanyang pagiging childish, no, kung sino siya talaga mga kasombreros. Hindi niya pwedeng or hindi niya kailangang i-sugarcoat yung kanyang
ugali mga kasomberos or ang kanyang attitude kasi that's who she is mga kasomberos. And then ito, so yung dito, yung white flower pala, no, ay may dito, may nag-post yung isang, parang ito yata yung manager or president mga kasomberos ng CEO, no, si Rolly Halagaw. White flower and Alden Richards. So dito po ay naka-blue si Sir Alden. Sa panibagong picture po ito, no, nakuha doon sa isa sa mga ng white flower mga kasomberos. So talagang ito yung isa sa mga nag-post dito, tama ito mga kasomberos, no, parang na-insecure daw yung isa kay Sir Alden mga kasomberos. Hindi ko lang kung sino yung tinutukoy na dito na insecure kasi sabi dito sa post, 4 ba naman bagong endorsement this year? Walang nalagas ha, tapos ang saya doon sa Italy kasi invited ng Ferrari, kaya insecure na naman. So hindi ko lang kung sino yung insecure dito, baka si Sir Daniel Padilla na naman yung tinutukoy dito mga customers na insecure kay Sir Alden, no? Kasi nga, no, naisip ko wala talaga nalagas, no, kay Sir Alden na mga endorsements mga customers, and then panibago na naman na endorse pa mga brands mga customers ngayong taon, September pa lang. So pinaka-recent nga dito itong white flower mga kasambreros, no, kasi kay Sir Daniel Padilla, di ba, ang daming nalagas, na parang pinrefer nila si Ma'am Catherine na lang yung itira, no, like yung sa KFC, yung sa Realme yata yon, tapos sa Talk and Text, parang si Ma'am Catherine na lang yung niretain nila na endorser. So si Sir Daniel Padilla ay tinanggal, no. So baka siya, no, kasi tapos dito invited pa siya sa Italy, invited pa siya sa Ferrari mga kasambreros. So sa Ferrari pala ito na event, no, hindi doon sa Milan Fashion Week mga kasambreros. So baka sa October pa pupunta doon si Alden na naman sa Italy mga kasambreros kapag malapit na ang Milan Fashion Week. So, talagang blessed na blessed si Sir Alden. Talagang walang nalaga sa kanyang endorsements, tapos nadadagdagan mga kasambreros. Grabe. So, September 15 na ngayon, baka bukas or sa makalawa ay babalik na si Sir Alden dito, no? Kasi malapit na yung fiesta, no? BDO fiesta mga kasambreros. Sa Bulacan naman sila mga kasambreros, no? Sa September 20. So, magre-relax muna si Sir Alden, no? So, 16 pa naman bukas. Meron pa siyang 3, 4, 5 araw na, 4 na araw na pag-prepare. And then ito, next item natin mga kasambreros, this will be the last one. May pa pala, no? May isa pang kuha dito sa kanyang pagbabike mga kasambreros, no? Ibang angulo habang si BOK or si Box Office King ay nagbabike, tapos may sariling cameraman yung inyong tisoy mga kasambreros doon nga sa Italy. So ito po ay talagang batak na batak si Sir Alden mga kasambreros. Hindi ko alam kasi hindi niya pinakita na na dinala niya pala itong bike niya na Colnago mga kasambreros sa Italy. So bike is life talaga, no, talaga na-stress siya kapag wala yung kanyang bike mga kasambreros. So ito yung sinasabi na marami siyang na-inspire, no, kahit yung mga siklista na iba, marami kasing groups and organizations din na pagbabike ang ginagawa. So pati sila ay na-inspire lalo, no, yung mga taong mahal ang mga aso and so on mga. So marami siyang advocacies. Kapag marami kang advocacies, marami ring mga groups sa society ang nagsusupport at nag-admire sa iyo, lalo na kapag ginagamit mo yung kasikatan mo to be a good influence sa iba mga kasambreros. So nakakatuwa at nakaka-inspire lang talaga itong si multimedia star mga kasambreros, no? Asia's multimedia star. So pagpatuloy mo lang yan, Sir Alden. So healthy lifestyle, no, sa Stelvio pa nito mga kasambreros. Ang ganda ng view doon sa Stelvio. Malaman mo talaga na sa ibang bansa ka kasi yung mga kahoy, no, ibang uri ng mga kahoy doon mga kasambreros, no. So may sarili siya. Hindi ko lang baka Sir Laysam yung kanyang cameraman dito mga kasambreros, no? Na sobrang galing din ni Sir Laysam mga kasambreros na manager. So yun po. Actually, ang ganda ng view talaga dito. Yan lang actually sa ating Cat 10 items, no? Sana pa ipakyan pa natin ang Word of God.
Today is September 15, 2025. Monday na po. Blessed Monday po sa bawat isa. Sana ba ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasumberos. Ang title po, Temporary lang to. 2 Corinthians 4:17. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So napakaganda nito mga kasumberos. Isipin natin parati na lahat ng yung buhay natin, activity, lahat ng saya, lahat ng lungkot, lahat ng pigati, lahat ng success, temporary lamang ito. And yes, we can gain, kung kunwari, successful tayo, nakapag-aral, nakapagtapos mga kasundreros, lifetime po natin ito magamit. Pero ito rin ay pag natapos ng buhay natin, so temporary lang lahat mga kasundreros. And yung mga problema natin sa araw-araw, no, yung ating mga kinakaharap na mga trials, mga kasundreros, maliit man yan o malaki, temporary lang lahat yan mga kasundreros. So, ang sasabi ni Apostle Paul dito, yung nag-aantay sa atin na eternal glory ay mas mabigat, mas hindi maikukumpara mga kasundreros sa problema natin ngayon. Mas dakila, mas maganda, mas mabuti, mas mainam at kadakilaan, mas dakila no ang ating pong mararanasan kumpara sa kabilang buhay, kumpara natin sa mga ating dinadanas dito sa mundong ito. In this verse, the Apostle Paul speaks about our troubles and how they compare to the eternal glory that awaits us. So, yung nag-aantay sa atin na kadakilaan ay hindi yun mapapantayan, no? Hindi mapapantayan ng ating pong momentary or temporary na mga problema, mga kasumers. He refers to our challenges and hardships, suggesting that they are temporary and will not last forever. This is an important perspective for us to have, especially when we face difficulties in life. The light and momentary troubles show us that while life can be hard, these struggles are nothing compared to the glorious future we have in Christ. So kung ikukumpara natin yung reward, yung heaven, yung yung Panginoon natin mga kasumers, yun ang isipin natin na ang Diyos natin ay mas malaki kumpara sa atin pong kinakaharap na problema mga kasumers. God is bigger than our challenges, our problems, our trials mga kasumberos. So kahit na araw-araw tayong may kinakaharap, these are nothing compared to the glory and the power of God mga kasumberos. So the focus here is on the contrast between the difficult moments we experience and the overwhelming joy of eternal life with God. So overwhelming. So ibig sabihin parang hindi mo ma-contain mga kasumberos yung kasiyahan, kaligayahan, kadakilaan, peace mga kasumberos, at saka love na mararanasan natin together with our ultimate Savior mga kasumberos. What Paul is teaching us is that when we go through challenges, we should keep our eyes fixed on the eternal glory that is coming before us or coming for us. So yung eternal glory na iyon ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ mga kasumberos. This means that even though we may feel heavy under the weight of our struggles, there is something incredibly beautiful and rewarding that is being prepared for us. So, yes, tama naman na harapin natin yung ating problema. Kasi kapag hindi natin hinarap, hindi natin dinil mga kasumberos, ay hindi natin siya malalagpasan. But as we currently face mga kasumberos yung ating problema, hayaan natin na leader natin ang Diyos, Master at Panginoon natin ang Diyos mga kasumberos. Kasi He knows exactly how to overcome. We are just instruments mga kasumberos. Kahit may trials tayo, nananalangin tayo. Kasi the more that we encounter trials, the more na nag-spend time tayo sa Panginoon through praying, through reading His Word mga kasumberos and studying His Word. Kasi dyan din nagbibigay ng instruction, ng wisdom, ng kaalaman, ng strategy ang Panginoon mga kasumberos kapag tayo po ay nananalangin at saka nagbabasa ng Kanyang salita at nag-aaral ng Kanyang salita. And nga, minsan gagamit ang Panginoon ng tao, let's say yung kaibigan natin, magulang, yung pastor for example, ito yung dapat gawin. So, ganun siya mga kasumberos. This verse holds a powerful message for all of us. So, para sa atin po lahat ito mga kasumberos, walang exempted po, no?
walang exempted mga kasembreros na kung temporary lang lahat na ito. When Apostle Paul refers to light and momentary troubles, he is not saying that our pain does not matter or that we should simply overlook it. So, hindi ibig sabihin na sinabi ni Apostle Paul na okay lang naman pala, lilipas din pala, hindi naman pala forever, temporary lang pala. So, hindi ibig sabihin na i-overlook na natin, na hindi na natin siya i-deal mga kasembreros. As I've mentioned earlier, kailangan po nating i-deal, no? Kailangan nating bigyan ng solusyon mga kasembreros. And keep on praying, no? As we face everyday challenges mga kasembreros, kailangan tayo po ay merong kumbaga guidance at saka leading ng Panginoon. So, sabi nito, when he refers to light, so by calling them light and momentary, he's inviting us to recognize that these challenges are small in comparison to the eternal weight of glory that God has promised to those who love Him. So, yun nga, no? Kung parang hindi mo siya maikukumpara. Kumbaga yung isang nanalo ng, kunwari, nanalo ng 1,000, ay meron pa palang 1 billion or 1 million mga kasembreros na panalo. So, parang ganun siya mga kasembreros. Kung tayo ay nakaka-experience ng mga struggles, ng mga trials, no? Part yun ng being natin, no? Part ng human existence mga kasembreros. And kung wala naman tayong trials, kung wala tayong struggles, ay magtaka na po tayo. Baka hindi na tayo tao, baka hindi na tayo normal na tao mga kasembreros. Kasi ang normal na tao ay talagang dadaan sa gantong circumstances. And kasi 'di ba, ang isang pagkain na parating matamis, no, parating dessert na lang kinakain mo, magkakaroon ka ng diabetes at saka mauumay ka rin mga kasembreros. So kailangan minsan may maasim, minsan may spicy, minsan may maalat, no. Specifically yung maulam natin ay ganoon siya na may umami. So hindi parating matamis mga kasembreros kasi magkakaroon ka rin ng diabetes. So ganoon din sa buhay natin. We have to taste different tastes mga kasembreros, no. Para maramdaman natin yung sarap ba at saka saya ng ating existence. Sometimes it may seem like our troubles will never end. Yet what Paul points out in this verse is that our current situation is not permanent, it will eventually pass. So kagaya nga sa Romans 8:18 mga kasembreros, na kinoconsider ni Apostle Paul, no, na yung kanyang present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So yung parehong verses na ito ay yung 2 Corinthians 4:17 at saka yung Romans 8:18 ay nagre-remind sa atin ng kahalagahan ng yung perspective natin ba, yung ating outlook, yung ating mind dapat nakatuon na hindi tayo dito lamang sa mundo ito. We have eternal purpose. May forever tayo na purpose mga kasembreros. And that purpose is with God mga kasembreros. Furthermore, the idea of achieving for us an eternal glory speaks to the transforming power of our struggle. So yun nga, no? I think the best mga kasembreros kasi ang problema natin, it will turn into testimony. Let's say, may problema ka sa health, no? Tapos gumaling ka. So, magpapatotoo ka ngayon sa church, magpapatotoo ka sa mga tao, magpo-post ka sa social media, papasalamat ka sa Panginoon, and so on. So, from struggle into testimony, from test, no, pagsubok into testimony. So, yun ang the best mga kasembreros kasi God can transform our struggles, our tests, no, into testimonies. Grabe, no? Sobrang ganda ng verse na ito mga kasembreros, and nagpapatunay ito at nagre-remind sa atin ng Diyos po natin ay all-powerful kumpara natin sa mga challenges na meron tayo. Kung meron tayong problema, ay time natin ito, no, na dumulog at saka magbabad palalo sa salita ng Panginoon, sa panalangin, and so on mga kasembreros. Ako, everyday may struggle ako sa health mga kasembreros, no, kasi yung acid reflux talagang mayat-maya lang siya umatake. So, pero laban tayo mga kasembreros because our God is a powerful God mga kasembreros, and He sees our details mga kasembreros, our struggles, maliliit man yan, malalaki mga kasembreros, no, alam na alam niya. So, pero alam at naganap ang Panginoon mga kasembreros doon sa mga nahihirapan, iya't nagtitiwala at nananalig sa Kanya at nagpapasalamat at umibig sa Kanya mga kasembreros. So, the more that we experience struggle, the more that we trust and put our faith in God. So, grabe na, ang ganda mga kasembreros. But in the meantime, so, yan lamang po muna, no, sa ating Word of God. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pag-asa, and eternal perspective and outlook sa buhay mga kasembreros na tayo po
ay may nag-aantay na dakilang reward sa heaven. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga Sir Senpa. Alam po. I love you all.